Convicted criminal na kidnapper, Franz Castro, napahiya kay Senator Bato de la Rosa. Isang magandang umaga mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Co-op Franz Castro. Naku po mga kababayan, ha? One-on-one with Senator Bato dito sa Halalan 2025 sa mga pagkasenador. Abay mga kababayan, ha, nanginginig at nasuplak itong si Franz Castro mga kababayan kasi nga doon sa debate nila na kung saan silang dalawa ni Senator Bato ang guest at nag one-on-one sila sa programa ni Jessica Soho mga kababayan para sa Halalan. Abay, pilit na dinidiin nitong si Franz Castro na ipakulong daw itong si Tatay Digong dahil doon sa extrajudicial killings noong nakarang administrasyon niya. Hirit pa nga nitong Senador, Congressman Franz Castro, itong convicted criminal na to, pati si Senator Bato daw, dapat ding parusahan at makulong. Teka. Yun nga lang, butata ang inabot niya kasi naman, sinabihan siya ni Senator Bato na, kumusta? Panay ka? Na makulong si Tatay Digong o si President Rodrigo Duterte. Samantalang, kumusta ang iyong kaso na kidnapping, child abuse doon sa Davao del Norte na kung saan binitbit at dinala mo itong mga mag-aaral nang walang pahintulot sa mga magulang. Bay, nanginginig, no? At hindi makasalita at baga utal-utal itong si Franz Castro. Makikita niyo mga bayan na pigil, pigil ang alin na to na magsalita. Tila ba'y kinakabahan? Kasi yun naman, tingnan niyo mga bayan tingnan niyo sa bidyong ito, yung tapatan ng dalawa at kayo na po ang humusga kung sino sa dalawa ang nagsasabi ng katotohanan. Eto na po yun, yung video na yun. Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Ang tanong ng bayan, dapat bang sampahan ng kaso si dating Pangulong Duterte o hindi? Si Representative Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa? Ang sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Kaya po, after 3 years, na tapos na sa pag-uulong, walang kaso. Meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin at nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun nga ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? At ang ginawa po natin na pagre-rescue,
tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong riskyo na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya yung mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang riskyo nangyari doon. In fact, konbiktado ang isa sa kaso eh. There was no riskyo. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Ito mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad dahil alam naman natin kulang talaga no sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyerno ng Duterte. Maraming salamat po kay Representative Castro. O di ba mga kababayan, ang sabi ni Franz Castro, long overdue na daw. Long overdue na daw itong si former President Rodrigo Roa Duterte at si Senator Bato na dapat noon pa daw itong makulong or nakulong dahil sa kaso ng extrajudicial killing. Matatawa ka mga kababayan kasi talagang wala sa tamang pag-iisip, no? Magsasalita ka about gusto mong ipakulong ang isang former president samantalang ikaw may kaso ka na, convicted ka na, lumabas na yung kaso mo pero and yet nandyan ka pa din. Tingnan mo, maswerte ka kasi nakakapagkampanya ka pa, at large ka pa din. Nakikipagdebate ka pa dyan ngayon sa 2025 senatorial election or campaign period. Mga kababayan, kayo na lang po, no, ang matutong magmasid. Tingnan nyo kung sino ang karapat-dapat sa dalawa na iboto natin sa 2025 election. Kung ako, mga bayan, ang papipiliin sa dalawang ito, abay di hamak, dito tayo kay Senator Bato de la Rosa. Former PNP chief at talagang maaasahan mo pagdating sa trabaho, serbisyo, lalong-lalo na sa ating mga mamamayang Pilipino. Malapit na po ang halalan. Tayo po, mga kababayan, ay pumili ng mga politikong karapat-dapat natin at kasangga natin sa mga darating pang taon sa 2028. Alalahanin niyo po, mga kababayan, na dito pa lang sa gobyerno natin ngayon, budget proposal for the next year, 2025, or this year, 2025, ay nagkakagulo na nga sila. How much more kung yung budget na yan ay isa ng ganap na pera? So, ibig sabihin, ang isip nila mga bayan, budget lang at pera-pera lang, pero wala namang proyekto. Hanggang dito na lamang mga kababayan. Maraming salamat. God bless us all. Bye!